Alleluia. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kahit lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunitin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng ika-16 na linggo sa kaninang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong paksa ay tungkol sa ang totoo. Ang atin pong unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 7, verso 1 hanggang 11, ay binanggit o isinaysay ni Propeta Jeremias ang kalooban ng Diyos na dapat ang ating buhay panalangin at pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos ay maging totoo, hindi huwad. Huwad dahil gumagawa ng mga masasama ang mga pumupunta sa templo. Ang kinakailangan ay ipahayag ang kabutihan, gaya ng paggawa ng mabuti sa mga mahirap, ang tunay na panalangin para sa Diyos, at tumatalima sa kalooban ng Diyos. At huwag magnakaw, huwag pumatay, huwag mangalunya, huwag manumpa na hindi totoo, at hindi magkaroon ng paghahain o kaya'y panalangin sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat sinasabi sa Salmos 83 na ang templo ng Diyos ay atin pong minamahal dahil ito ay templo na makapangyarihan, hindi templo ng mga na naroroon ang mga magnanakaw. Bagkos ang tao na naroon na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon
sa kanyang talinghaga, ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 13, verso 24 hanggang 33, ang talinghaga tungkol sa isang tao na naghasik ng mabuting binhi. Pero sa pagtulog niya, ang kanyang kaaway ay naghasik ng damo. Kaya bubunutin sana ng kanyang mga alipin o kanyang mga alalay. Pero sinasabi niya na hayaan sa bandang huli upang makikita ano ang damo at ano-ano ang mga trigo. At tipunin ang mga damo upang susunugin, ngunit ang trigo ay dadalhin sa kanyang kamalig. Kung natin pong tingnan, bakit hinayaan na antayin pa na mamunga bago bunutin ang damo? Ito po ay dahil ang salitang totoo sa salitang Hebreo ay emet. Ang emet ay may tatlong titik. Ang unang titik ay alet, ang sa gitna ay mem, na iyan ay ang alet ay e at ang mem ay im sa atin, at ang tav na ito ay sa atin. Tatlong titik na ang alep ay pinakauna at ang sa gitna ay naroon yung mem na letter M para sa atin at ang huli ay ang tab na ito para sa atin ay letter T na pinakahuli na litra sa alpabito ng mga Hebreo. Kaya nga, kung tingnan natin sa ating Ebanghelyo, hayaan muna sa bandang huli. Hindi kaagad bunutin sapagkat ang katotohanan ay malalaman sa bandang huli. Na yung mga huwad, yung mga nagsuporta na mga huwad na balita o piki o fake news, ay sila'y maparusahan dahil sa bunga. Kaya kapag tingnan po natin sa tatlong titik na ito ng emet, na Aleph, Mem, at Tab, doon na makikita bakit sa ating Ebanghelyo, ba't sinasabi pa ng Panginoong Hesus, hayaan muna sa bandang huli. Dahil naroon po ang buhay na parang unang litra hanggang sa huli na litra na ang Diyos ay hayaan na makikita ang tunay na katotohanan. Ang emet o ang totoo sa salitang koinoko na Grigo ay alitis. Kaya ang katotohanan ay tinatawag na alitia. Sa salitang Latin naman ay verum at sa atin ay ang totoo. Ang totoo, the truth ay nakikita po natin na ang paghahari ng Diyos ay isang paghahari na mula sa simula, ito ay kagaya ng isang tao na nagtatanim. Ang kanyang tinatanim ay mabuting binhi. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagtatanim sa ating mga puso ng binhi ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng katarungan, ng paggalang sa ating kapwa, ng tunay na pagmamahal at pag-ibigan, higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos at pagmahal sa kapwa, gaya ng pagmahal sa sarili. Ngunit ito ay nasalisihan ng kaaway na itinatanim sa mga puso natin ang mga hangarin sa masamang hilig. Kaya mayroong bisyo, mayroong mga negosyo ng mga sugal, gaya ng kasino, gaya ng pugo, halos lahat napakarami yung mga sugal. O dili kaya droga. Numayagpag ang mga drug lords at ang mga puser ay kahit saan naroon na. At lumalago ang drug trade. At mga bisyo, gaya halimbawa ng paglalasing. Lahat ng klaseng bisyo, lalo ng bisyo sa mga mahalay na bagay na pumasok na sa internet at ikinatuwa pa ng marami na ito'y buksan. At marami pang mga ginagawa na mga hindi totoo na kung saan
hindi na ginagalang ang tao. At dahil dito, gaya ng paghahari ng Diyos na nariyan na, ngunit nasalisihan ng mga damo ng kaaway, ay kinakailangan na ito ay hayaan hanggang sa bandang huli, sapagkat ang salitang emet, mula sa pinakaunang titik hanggang sa huling titik, mula sa simula hanggang sa bandang huli, ay hayaan na tumubo ito upang makita ang tunay na bunga, upang makita ang tunay na buhay. Sapagkat ang nabubuhay sa katotohanan ay gumagawa ng mabuti, hindi nagmumura, hindi nagsalita ng masama, hindi nagmarites o nagchismis, hindi ito nanglalait sa kapwa, bagkus gumagawa ng mabuti. Hindi ito nangungurakot kapag ka-opisyal. Hindi rin ito tumitingin ano lang ang kanilang mga gusto sa buhay. Bagkus ang ginagawa nila ay para sa kabutihan ng lahat, para sa kabutihan ng bayan, hindi ang pagpapahirap ng tao. Kung mayroon mang negosyo, ang negosyo ay maayos para sa paglilingkod, hindi para sa ganansya. Kung mayroon mang trabaho, hindi tinitingnan na sweldo lang o pera lang. Kailangan kung paano pa maglingkod ng mabuti upang mapaglingkuran ng tapat ang tao. Kung naroon sa tahanan at pamilya, naging matapat, hindi kumiringking si Mr. Man o si Mrs. dahil naging matapat sa isa't isa. At nagkaroon ng tunay na pagmamahalan at pagkinig sa loob ng mga tahanan upang ang lahat ng mga bahay o pamilya ay magiging Kristiyano sa isip, sa gawa at sa diwa dahil naroon na ang tunay na batayan ng lipunan na sa loob ng mga tahanan ay nagkaroon ng mabuting pamilya, magkaroon rin ng mabuting sambayanan, at magkaroon din ng isang sambayanan ng Diyos o simbahan na tunay na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Paano natin masasabi na tayo ay tunay na Kristiyano at hinayaan natin ang mga sugal na maglalago at siya pang paraan ng ating pamumuhay? Paano natin masabi na tayo Kristiyano pag pinalago ang pagkaroon ng mga tinatawag na human trafficking? Paano magkaroon ng maging tunay na Kristiyano kung ang mga tahanan natin, hinayaan natin ang membro ng pamilya na basta't pabayaan lang dahil irresponsable si tatay at si nanay? Paano tayo maging tunay na Kristiyano kung hayaan natin na ang mga namamahala ay tumitingin lang sa kanilang partido at pagbubusog ng kailang tiyan at bulsa at hindi sa tunay na serbisyo para sa bayan? Kinakailangan natin ang emet, ang katotohanan, ang totoo na buhay Kristiyano. At yon ang pagiging emet, ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng katotohanan, katarungan, kapayapaan, pag-ibig, at tunay na pagtanggap at paggalang sa tao. Naway, ang ating mga pagbasa ngayon ay siyang paalala sa atin. Gaya ng sinasabi ni Jeremias, pumasok man kayo sa templo, nagkukunwari lang kayo dahil ang templo naging tahanan na ng mga magnanakaw. Kailangan natin na magbalik loob sa Diyos at hayaan natin ang Diyos ang siyang maging sentro, ay siyang maging gabay sa buhay natin sapagkat mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At dagdagan mo ng pagsabi, magpakatotoo ka. Magpakatotoo tayo, maging matapat tayo sa ating buhay upang ang Diyos ay siyang tunay na pumapanginoon sa ating mga puso, sa ating kalooban. Amen? Purihin natin ang Diyos.